The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Inaabangan ni Manong Toots at maging ni Kuya Al Mendoza at ni Ate Nate Ocampo Versosa. Brad Jeff, go ahead. Good morning, Brad Ted. Good morning, Ted, of course. Good morning, Cha. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Yan, good morning din kay Elvis at Elizabeth Villa. Villa. Yan po ang ating Maribig Villa ng Level Ground Events. Alright. Pag-uusapan po natin yung mga, ano ba tawag dito, karunungan mula sa Book of Proverbs. And we've been talking about the wisdom dito kay Haring Solomon. Ito po yung tanong ko sa inyo. Sino po sa inyo rito yung nagbabrowse ka lang? Check ka ng Facebook mo, Instagram, TikTok, tapos bigla may makikita kang barkada mo. Parang dating hindi naman may kaya. Ngayon, parang mas marami pang ganap sa'yo. Nasa Bora, nasa Hong Kong, Japan. Minsan di natin napapansin, nag-i-scroll lang tayo. Nakita mo yung bago nilang gamit, bago nilang promotion, travel photos and all. May bulong sa puso natin. Buti pa siya. Or minsan sabihin mo, kailan kaya naman ako, Lord? Mas deserving naman ako. At bago mo mamalayan, meron ka ng comparison. At yung tinatawag nating comparison trap, naging envy na, naging inggit na tinatawag sa Tagalog. Delikado yan. Sabi sa Kawikaan 14:30, ang payapang isipan ay nagpapalusog sa katawan. Ngunit ang pagkainggit ay tulad ng cancer sa buto. Aba, hindi na tong version na to, no? Sa English po yan, sabi, a heart at peace gives life to the body, but envy rots the bone. So si Solomon po, sinasabi niya, yung dalawang contrast ng peace, distraction, contentment, and envy. So sabi po rito, yung pong rot to the bones, it means decay from the inside. Meron po siyang slow distraction. Pag meron tayong inggit, una parang inisip mo lang, baka naman ako magkaroon din. Tapos hindi ka na nagkakaroon ng ganung blessing, slow distraction, internal corrosion, and then eventually ma-realize mo, meron ka ng envy. Ang envy po, hindi lang niya ninanakaw yung joy. It creates bitterness, insecurity, resentment, discontentment. Parang sinasabi natin, Lord, unfair ka. Kaya po mag-ingat tayo when we're browsing social media kasi kung nagkukumpara tayo, okay, ang nakikita mo sa iba yung movie trailer lang ng buhay nila. Habang ikaw kinukumpara mo yung mga behind the scene mo. Hindi mo alam, either utang pala yung kotse, may pinagdadaanan pala, okay? Or talaga naman deserving nila dahil nagsipag sila. Kaya po, pagka-peace, nanggagaling yan sa number 1, trust God's timing. Maghintay ka lang. Patuloy mo yung pagiging masipag mo, pagiging paglaban mo ng tama, okay? You trust God's plan, you celebrate others, and you stay grateful. Limit mo na yung comparison trap by browsing too much social media. Tigil mo na yan kung nag-create sa'yo ng envy yan. Mag-practice tayo ng gratitude and celebrate others' win. Kaya again, tanongin mo yung sarili mo, sino kinukumpara ko sa sarili ko ngayon? May inggit ba akong kinikimkim towards sa isang tao? At nawawala ba yung joy ko dahil sa comparison? Tandaan natin, comparison steals joy before envy destroys peace. Kaya again, Kawikaan 14:30, ang payapang isipan ay nagpapalusog ng katawan. Ngunit ang pagkainggit ay tulad ng cancer sa buto. Tayo manalangin, Panginoon, sa mundo po na to na alam namin ng kumbaga blow by blow event sa mga kaibigan namin. Dahil pag nagbabrowse kami ng social media, kita namin yung mga ganapan nila. Lord, tulungan mo kami, Lord God. I-guard niyo po yung puso namin na huwag mag-breed ng inggit, ng galit, ng insecurity, at eventually galit sa'yo. Tulungan mo kami, Lord God, magkaroon ng peace and contentment at maging grateful kung ano yung meron kami at huwag i-compare yung wala kami sa iba. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo dahil pinoprovide mo kami everyday ng iyong blessing. In Jesus' name, Amen. Amen. Panginoon, salamat po muli sa aming pakikinig. Sa aral mula kay Brad Jeff, peace and contentment. Nawa, Lord, yan po ipagkaloob niyo po sa amin. Alagaan niyo po lagi si Brad sa kanyang daily mission sa aming pong programa at sa kanilang simbahan. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Salamat na marami, Brad, sa iyong muling paalaala. Yan talaga ang kailangan. Reminder. Paminsan-minsan. Reminder lang.
Doon sa isang aking pinanonood ngayon na serye sa Netflix na pinapanood rin nitong si Anong Idol title? Lord, no. Ngayon yung The Beast in Me. Uy. So kung Ganda nanood ka yan. ng Homeland na ang haba ng serye no, na ilang taon 'yun bago natapos, yung yung Carrie Mathison doon, si Danes yung magaling na actress. Siya yung starring dito. So merong isang kontrabida doon na magtatay tsaka yung tiyuhin niya. Ay Okay. yaman-yaman eh. Pero yung kapatid ng tatay niya doon sa malaking mansyon nung kontrabida. Nakatira siya doon lamang sa isang sulok. Oo. So yung babaeng bida, tinanong niya, di ba kapatid mo yung tatay nito? Oo. Tiyuhin ka niya. Ba't ka nakatira lang dyan sa maliit na bahagi lang ng mansyon? Sabi niya, yung dalawang kilala mo na yon, hindi nila alam ang kahulugan ng enough. Ng contentment. Sabi ko, okay. No? Siguro pastor din yun. Kaya Hindi, alam mo, nabanggit ko lang yan. ang ganda. Ano ulit ang title para sa The Beast in Me. The Beast in Me. Sige. Mag-weekend na eh. Sakto. Iba talaga siya mapanood. Series. Oo. Iba mga linyahan ni Brad Pitt, Oo. mga ganyan. The Ikaw, Beast Cha, ano ba in Me. pinag- Hindi na ako nakakanood kasi yung impeachment ang pinanonood ko ngayon eh. Oo eh. The Beast in Depth. Okay din yun. Marami rin beast na lalabas sa'yo pag pinanood mo yung impeachment, Pastor. Na joke lang. Oo. Kasi kaabang-abang din kung bubuksan kasi yung kahon o hindi. So yun ang tinutukan ko. Oo. Oo. Ngayong Akala ko weekend, the beast period. yung yun eh. The Beast in Me. Titignan natin yan. Oo. Okay. So mahaba. Maraming episodes eh. Tsaka yung isa sinasabi mo yung ito, Homeland. short series lang ito. Okay. Sige. Anyway, sige. So, Brad Jeff, what's the best na happening today para sa'yo? The Best in Us. Oo. Yeah. Well, family day ngayon. Ilalabas ko lang aking pamilya ngayon. At ano lang, sisinghot ng malinis na hangin sa Tagaytay. Para sa Yakat ko mapakinggan ng sila. sising hot. Oo, sana nga may Pwede masinghot ba? kayong malinis na hangin doon. Sisinghot talaga. Wala ko maisip na Tagalog, Ted eh. Aamoy. Lalanghap. Oo. Lalanghap. Oo, lalanghap ng sariwang hangin. Sige, Brad. So, we'll catch you tomorrow, ha? I think ikaw ay magiging present sa ating studio tomorrow. Yes, may recording tayo at may live Okay. din para dyan sa Sige. Perfect Morning. So Alright. tuloy-tuloy tayo dyan, maghapon na siguro dyan sa studio tomorrow. Okay, thank you, Brad, and we'll catch you tomorrow. Again, thank you so much, Elvis Villa. Magkita tayo sa Saturday. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. And serving the people, Brad Jeff Eliscopides sa ating The Daily Brad. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Tayo sa totoo, tunay at tapat.